Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 46 hanggang 50. At George YouTube channel. Kabanata 46. Ilang minuto ang nakalipas. Naningkit ang mga mata ni Emma habang papunta sa food section. Sa mga amoy pa lang ay masasabi na niya na mayroong higit sa 10 iba't ibang uri ng pagkaing manok at higit pang mga pagkaing isda. Napalunok lang siya ng inihaw na karne ng baka na may asin at paminta. Nang walang anumang kahihiyan o pag-aatubili. Nagsimula siyang maglagay ng maraming variety sa kanyang plato. Biglang sumulpot si Claudia at sumirit. Sa tingin mo ito ang iyong tahanan. Kumain lamang ng isa o dalawang bagay at umalis. Nasira ang buong mood ni Emma dahil sa mga masasakit na salita na iyon. Ayaw niyang kumain ngayon. Ngunit naglagay na siya ng ilang item sa plato, kaya lumayo siya nang hindi nagdadagdag ng mga bagay. Tumama kay Emma ang isang matabang babae na nakasuot ng makulay na sari. Siya si Marie. Nakatira siya sa kalapit na gusali at napakalapit kay Emma. Hindi mo na dapat pinapasok pa ang babaeng maitim ang balat. Tinisira niya lang ang view ko. Matagal ko na siyang sasampalin ng 100 beses. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil kaibigan siya ng anak ko. Ipinaliwanag ni Emma kay Marie at sa ilan pang mga kababaihan mula sa kapitbahayan na nagkukumpulan sa kanya. Gayunpaman, ang dami ko lang kayang tiisin, di ba? I mean, wala man lang siyang degree, at high school dropout ang kapatid niya. Gayunpaman, iniisip niyang mapapangasawa niya si David. Pag-usapan ng tungkol sa pangarap na umakyat sa langit gamit ang isang hagdan. Ngumuso si Marie. Dapat mong ipaunawa sa kanya ang kanyang lugar sa mundo sa mismong party na ito. Ay, balak ko na. Masiglang sabi ni Claudia. Papaiyakin ko siya at gagapang pabalik sa bahay niya. Noon lang, nagmamadaling lumapit si Roland kay Claudia at may ibinulong sa kanya. Babalik ako. Tinabi ni Claudia sa kanyang mga kaibigan at nagmamadaling umalis kasama ang kanyang asawa. Saan sila pupunta? Nagtaka si Marie at ang iba pa. Baka may matatanggap silang importanteng bisita. Sino kaya ang mas mahalaga kaysa kay Anthony the Collection King? Gaya ng sinasabi nila, maging si Anthony mismo ay mabilis na tumungo sa pasukan na nakakuha ng atensyon ng marami. Napansin ni David ang pagbabago sa ugali ng mga tao. Nandito na sila, humanda sa halik. Pang-aasar ni Claire sa kanya, at pinaikot niya ang kanyang tenga. Masyado ka pang bata para magsalita ng ganyan. Ay! Kakapasok lang ng pamilya Jones sa gate. Personal silang tinanggap ni na Roland at Claudia at iginiya sila papasok habang nakatalikod. Dinidistansya ni Anthony ngunit siniguro din niyang mapansin siya ni Albert. Marami ring milyonaryo at bilyonaryo ang nagpakita ng kanilang paggalang. Nasa unahan sina Albert at Carol at medyo nakatanggap ng atensyon, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi pa rin maalis ang tingin sa kanilang anak na si Sarah Jones. Isang dalaga na walang kapares na kagandahan dahil sa kanyang perpektong pangangatawan at malinis na mien. Dagdag pa niyan. Nakasuot siya ng transparent na damit pero may kulay balat na layer sa loob para itago ang kanyang balat. Kaya't ang kanyang hitsura ay buzz sa utak ng bawat lalaki, at maging ang mga babaeng nasa hustong gulang na malayo sa kanilang kagalingan ay hindi maiwasang mainggit sa kanya. Si Manuel na nakakita kay Sarah ay patuloy lang siyang pinagmamasdan habang nakabuka ang bibig. Nakilala niya ang mukha nito at naalala ang kanyang kabataan. Dati ay palagi niyang tinatitigan si Sarah at crush niya ito, pero senior niya ito at parang hindi matamo na prutas. Hindi siya makalapit sa kanya noon. Hindi sapat ang pakiramdam niya. Ngayon, ang kanyang hinog na kagandahan ay mas naakit sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, natagpuan niya ang isang carnal fire na nagsisimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Si Sarah ay lumakad sa karamihan ng may kumpiyansa nang walang pagpapakita ng pagmamataas. Siya ay puno ng gilas at kalinisan. Hindi siya gumawa ng isang hindi kinakailangang paggalaw at mukhang komportable sa kanyang maluwag na damit, na partikular na pinili upang itago ang maliit na pamamaga sa kanyang tiyan. Nakita rin ni Emma si Sarah at nagulat siya. Bakit siya nandito? Umakyat si Sarah sa stage.
Tumayo si David mula sa kanyang kinauupuan at mas malakas ang tambol ng kanyang puso kaysa sa karaniwan. Pinigyan siya ni Sarah ng bouquet of flowers at isang maliit na gift box at sinabing, "Nais mo ng marami pang maligayang pagbabalik ng araw." Salamat, hindi alam ni David kung magiging masaya o masama ang pakiramdam na hindi siya hinalikan nito. Pilit na ngumiti si Carol at umalis kasama ang kanyang anak. Si Albert, gayunpaman, ay huminto sa harap ni David at tiningnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Inilabas niya ang diamond necklace na suot niya at isinuot sa leeg ni David na ikinagulat ng lahat. Tuwang-tuwa sina Roland at Claudia nang makita iyon, samantalang ang mga pamilyang Perez at ang mga Morales ay hindi kayang lunukan ang kanilang nasasaksihan. Ang pariho ay masasabi para kay Carol na bumulong sa kanyang anak na babae. Anong ginagawa ng tatay mo? Ibinibigay ang Red Moon necklace na nagkakahalaga ng $11.1 milyong sa isang binata na una niyang nakilala. Hindi siya basta-bastang binata. Tagot ni Sarah na may malabong ngiti. Fiancé ko siya. Ang iyong manugang. Napaawang ang labi ni Carol. Mukhang medyo nagustuhan mo na siya kahit hindi naman siya ganoon kaganda. Walang sinabi si Sarah para putulin ang usapan na tila patungo sa isang mapanganib na teritoryo. Kasabay nito, hindi nagbahagi ng kahit isang salita si Albert kay David ngunit naghintay hanggang sa dalhin sa entablado ang 7-layer na cake na may 7 iba't ibang lasa. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang anak na babae upang lumapit sa isang maayos na kilos ng kanyang kamay. Karamihan sa mga kumikinang na ilaw na nagpapalamuti sa lugar ay pinatay, na nag-iiwan lamang ng malambot na liwanag na nagmumula sa mga bombilya na naayos sa antas ng lupa. Nagdala ito ng aesthetic vibe sa buong party. Ang focus ng mga tao ay natural na lumipat patungo sa entablado, ang tanging lugar kung saan nagkaroon ng gintong glow. Kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa isang tabi at ang pamilyang Jones sa kabilang panig, hinaypa ni David ang mga kandila. Nagsimula ang palakpakan kay Claire, at pagkatapos ay halos lahat ay sumama sa kanya. Tabay na nakatayo sina Aubrey at Manuel. Nakasuot ng parehong malamig na ekspresyon, at hindi sila pumapalakpak. Nahihirapang huminga si Aubrey. Nahihirapang pigilan ang kanyang galit. Itinabi naman ni Emma ang plato ng pagkain at dahan-dahang pumalakpak kahit na paulit-ulit na tumutunog ang mga alarm bell sa kanyang ulo. Ngunit pagkatapos ay naghiwa si David ng isang piraso ng cake at inilagay muna ito sa bibig ni Sarah. Nanlamig ang mukha ni Emma sa kaisipang pumasok sa isip niya. Sabi ni Marie, na nakatayo di kalayuan kay Emma, sa mga kaibigan niya, sigurado ako ngayon. Siya ang malapit ng pakasalan ni David. Nalaglag ang puso ni Emma sa kanyang sikmura nang marinig ang mga katagang iyon. Nagsimulang sumakit ang ulo niya. Kabanata 47. Ang cake ay pinutol at ipinamahagi sa lahat. Hindi lahat ay nakakatikim ng higit sa isang lasa. Tanging sina Claire at Harold lamang ang nakatikim ng lahat ng 7 lasa dahil sila ang naatasang mamigay ng mga cake. Actually, mga trabahador sana ang gagawa, pero hindi pinawisan ng magkapatid ang mga trabahador at sa halip ay sila na lang ang nag-atang ng pasanin. At tiyak na hindi nila pinagsisihan ang paggawa nito. Binigyan ni Claire si Emma ng isang piraso ng cake. Gusto niyang maglagay ng ilang bahagi ng cake sa bibig ni David tulad ni Sarah, Claire, at Roland. Gayunpaman, hindi niya magawa. Hanapin ang panloob na lakas upang gawin ito. Nakikipag-usap pa rin si David kay Sarah at hindi niya kayang makita silang magkasama. Masarap ang cake, ngunit halos hindi niya ito matikman. Ang buong atensyon niya ay sa pagmamasid sa mga ekspresyon ni David. Mukhang masaya siya kapag kausap si Sarah. May gusto ba siya sa kanya? Higit pa sa gusto niya ako. Kung mayroong anumang bagay na mas alam niya kaysa sa karamihan ng mga taong kaedad niya, iyon ay ang pera ay maaaring gumawa o makasira ng mga bono. Ang kanyang mga kamag-anak ay hindi tumulong sa kanya o sa kanyang kapatid kapag kailangan nila ito. Iniwasan din siya ng karamihan sa mga kaibigan niya dahil mahirap siya at hindi matagumpay. Ngunit naniniwala siyang iba si David. Siya yung tipo ng lalaki na mas ibibigay sa iba kaysa sa natanggap niya. Hindi siya naghahabol ng pera tulad ng karamihan sa mga kabataang lalaki pagkatapos na pumasa sa isang kolehiyo. Kaya naman hindi siya desperadong maghanap ng anumang trabahong mahahanap niya at sa halip ay hinabol niya ang vlogging, isang propesyon na kinahihiligan niya.
Gayunpaman, sa harapan ni Sarah, maaabot pa rin kaya ng mga salita ni Janice ang puso ni David. Gusto niyang itanong iyon sa kanya, na marahil ang dahilan kung bakit pinili pa rin niyang manatili kaysa umalis. Bukod dito, wala kundi kadiliman ang naghihintay sa bahay. Okay lang ba kung tanungin ko siya kung may nararamdaman ba siya sa akin o wala sa party na ito? Tanong niya sa sarili niya. Hindi ko na diretsong sinabi sa kanya ang nararamdaman ko. Gusto ko, pero hindi ko magawa kahit na nagsimula na siyang makipag-date kay Aubrey. Sa tingin ko, kung kailangan ko siyang tanungin. Dapat kong gawin ito ngayon bago pa lumalim ang relasyon nila. Kinumbinsi niya ang sarili at nagsimulang maglakad patungo kay David, ngunit humarang si Marie, nakangiting parang mga bonggang customer sa isang cafe. Ilang beses nang nakita ni Emma ang babaeng ito, ngunit hindi niya alam ang kanyang pangalan. Nakikita kong nakatingin ka pa rin kay David, sabi ni Marie. Pero siya ngayon ay naging isang mansanas na masyadong mataas para maabot mo, hindi ba? Nang hindi sinasabi ni Marie, pinag-isa ni Emma ang mga bagay. Inilagay ka ba ni Tita Claudia dito? Hindi mo siya tita, bitch, marihist sa mahinang boses. Hindi siya kapareho ng kulay mo. Kahit 1,000,000 beses mong hugasan ang iyong sarili, hindi ka magiging katulad niya. Galit na galit si Emma kaya sasampalin siya, ngunit pumasok si Claudia sa kanyang paningin, at pinigilan niya ang sarili. Emma! Akala ko sinabihan na kitang kumain tapos aalis na. Kulang ang init ng mga mata ni Claudia kahit na may nabuong ngiti sa kanyang bibig. Bakit nandito ka pa? Aalis na ako agad. Hindi na makatingin si Emma sa mga mata ni Claudia. Alam niyang hindi talaga siya gusto ng mga magulang ni David, ngunit wala siyang pakialam doon basta gusto siya ni David. Malapit na, ibig sabihin 1 minuto. 10 minuto. O 1 oras. Bulalas ni Marie. Gaano katagal? Kung isasama mo ang oras na kumain ka ng cake. Natatakot akong sumikat muli ang araw. Halos mapahagalpak ng tawa si Claudia sa sinabi ni Marie. Oo. Ito marahil ang unang pagkakataon na kumain siya ng cake sa loob ng ilang buwan. Natatakot siguro siya na malapit na itong matapos kaya naman kinakagat niya ito. Tinapik niya ang balikat ni Emma. Dahil kaibigan ka ng anak ko, magbibigay ako ng 10 minuto. Kung nakita kitang nagtatagal dito pagkatapos nito, huwag mo akong sisihin kung masungit ako. Matapos babalaan si Emma, umalis ang mga babaeng nasa hustong gulang. Nagmamadaling kinain ni Emma ang cake at muling naglakad papunta kay David. Gusto niyang kausapin siya habang naaabot pa siya. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na huminto sa kalagitnaan. Hindi niya magawang kausapin si David nang nasa tabi niya si Sarah. Hinihintay niyang maghiwalay sila. Makalipas ang mahabang minuto, tinawagan ni Carol si Sarah para ipakilala siya sa ilang bisita. Inakala ni Emma na may pagkakataon na lumitaw, ngunit sa kanyang pagkabigla, isinama ni Sarah si David. Ano ang? Hindi niya matuno ang katotohanan na hinawakan ni Sarah ang kamay ni David, she's already acting as if her husband. Hindi ka panipaniwala. At hindi naman siya tinututulan ni David. Sana for show na lang lahat. Nanalangin siya. Diyos ko, mangyaring huwag gawin si David sa kanya. Pakiusap. Noon lang, dinala ni Albert Jones si Patrick Perez sa kanya at patuloy na nagsasalita. Dahil 5 talampakan ang layo nila sa kanya, narinig niya ang mga ito. Alam kong maraming nangyari sa pagitan ng iyong mga pamilya, ngunit pakinggan mo ako, Mr. Patrick, dahil hindi ko na ito sasabihin sa pangalawang pagkakataon. Nagbabala si Albert sa neutral na tono. Kung bumahing si David dahil sa'yo, 10 beses kitang babahing. Kung uubos si David dahil sa iyo, papaboan kita ng 100 beses. Kung umiyak si David dahil sa iyo, paiiyakin kita ng 1,000 beses. Ang parehong naaangkop sa iyong anak na babae, iyong pamilya, at sino mang kakilala mo. Yukit ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa. Huwag mong isipin na hindi ako mananakit ng babae. Sasaktan ko rin ang mga bata kung naniniwala akong kailangan ito. Halatang pinagpawisan si Patrick bilang tugon, nakaramdam si Emma ng goosebump sa buong katawan. Nagmamadaling sabi ni Patrick, hindi ko natitignan si David o ang pamilya niya, sir. Ipinapangako ko. Makikita natin.
Dumiretso si Albert sa kinaroroonan nina David, Sarah, at Carol at nakipag-usap sa mga bisita. Sabay silang nagtawanan. Sa paligid ni Albert, biglang tumingin si David sa hindi maabot. Hindi man lang maisip ni Emma na lapitan si David ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisa. Wala siyang kakampi sa likod niya. Walang pamilya. Walang kamag-anak. Wala ring mga kaibigan. Hindi kailangan ni Albert ng anumang pagsisikap para mawala siya. Siya ay nasa isang kawaila hilakbot na mood bago pumunta sa party. Ngunit ngayon, ang kanyang kalungkutan ay tumaas matapos makita kung paano lahat ng tao sa paligid niya ay may isang tao na makakausap at ngumiti kasama, maliban sa kanya. Nakayuko ang ulo at bahagyang bumagsak ang mga balikat, nagsimula siyang maglakad. Kasabay nito, tumatawa si David kasama ang pamilya Jones. Nailagay lang niya ang kamay niya sa bulsa, at nakatulong ito sa kanya na maalala na may isang sobre na itinago niya sa kanyang bulsa. Hindi nagtagal ay lumibot ang kanyang mga mata sa paligid, at hindi nagtagal ay nahanap niya si Emma. Naglalakad na siya palayo. Taglit lang. Sabi niya kay Sarah at humiwalay sa kanya. Hindi ko siya tinanong kanina, pero bakit hindi niya dinala ang kapatid niya? Maaari niyang kainin ang mga masasarap na pagkain na ito, naisip niya. Sa mabigat na puso, dahan-dahang naglalakad si Emma patungo sa labasan. Para bang hindi pa niya naranasan ang mga pader na ito, nakikita ni Claudia at Marie ang mga bisita sa gate. Nagbibigay sila ng mga mahahalagang regalo sa bawat pamilya. Mula sa mga kahon ng tsokolate at mga kupon ng regalo hanggang sa 100 gramo ng mga plato ng ginto at higit pa. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maayos na inilagay sa isang transparent na bag at ibinigay sa bawat bisita na nagpapasaya sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang bawat bag ng regalo ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar. Nang dumaan si Emma, hindi lang ibinigay ni Claudia ang bag ng regalo sa kanya kundi ginawa rin niya ang kanyang paraan upang hiyain siya sa mga tusong salita. Ibinibigay lang namin ang mga bag na ito sa may mga invitation card, at sigurado akong wala kang natanggap na invitation card. Tama ba ako? Tuloy-tuloy lang si Emma sa paglalakad ng hindi humihinto o tumitingin man lang sa kanila. Siyempre, hindi niya ginawa, sinuportahan ni Marie si Claudia. Ang boses niya ay mas malakas kaysa kay Claudia dahil malaki ang lalamunan niya. Wala ka ng ibang aasahan sa kauri niya. Naluha ang mga mata ni Emma sa lungkot at galit, ngunit hindi siya tumigil. Pinilisan niya ang lakad at mabilis na lumabas ng gusali, tinakpan ng kamay ang bibig para hindi siya umiyak ng malakas. Masasabi ni Claudia at Marie na pinaiyak nila ang bata, at nagpakilig ito sa kanila. Sabay silang nagtawanan. Maya-maya lang, may tumakbo sa kanila. Hindi nakita ng malinaw ni Claudia ang taong iyon dahil abala siya sa pagtawa. Sino yun? Hindi man lang niya kinuha ang gift bag. Ang tanga mo, si David yan, mabilis na pagsiret ni Marie. Napakurap ng 2 beses si Claudia. Ha? Bakit tatakbo si David? Akala niya nagbibiro si Marie. Teka. Biglang nanlaki ang mata niya. Hindi. Dapat natin siyang pigilan. Sa tingin ko ay sinusubukan niyang makilala si Emma. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Halika, ngumuso si Marie. Ang iyong anak ay hindi sapat na hanggal upang piliin ang mahirap, pangit na babae sa anak ng isang bilyonaryo na may kinang ng 1 bilyong diamante na pinagsama-sama. Well, hindi ko siya anak, mabilis na sabi ni Claudia na may halong gulat sa mukha. Kapag naging emosyonal, walang hangganan ang kanyang katangahan. Tulad ng nangyari sa kanyang ina. Ikaw na bahala sa mga bagay dito. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Laminggalinga si Marie sa paligid at nakita niyang walang nakatingin sa kanya, kaya mabilis niyang itinapon ang 4 na bag na regalo sa dingding at sa kanyang bahay na kalapit na bahay. At pagkatapos ay bumalik siya sa normal na pagkilos, na naglagay ng isang kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 48. Hindi huminto si Emma, o sa halip, ang puso niya ang nagpapanatili sa kanyang mga paa sa paggalaw. Ang pagsilang ba ay kasalanan niya? Siya ay nagtrabaho ng husto sa paaralan, ngunit hindi niya makuha ang mga marka na makakakuha ng kanyang scholarship. Hindi niya matiklop ang kanyang pagkatao upang dilaan ang bote ng kanyang mga nakatataas, kaya hindi siya nagtagal sa anumang lugar ng trabaho. Kahit ngayon, hindi siya maaaring manatili hanggang sa matapos ang party.
At muli, walang humiling sa kanya na manatili. Siguro, nakatadhana ako sa ganitong uri ng mapaminsalang swerte sa buong buhay na ito. Sabi niya sa sarili sa gitna ng tunog ng sarili niyang mga yabag. Ngunit pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag ng ibang tao ay sumama sa kanya. Hay! May humawak sa kamay niya kaya napatigil ang buong momentum niya at nontog ang likod niya sa taong huminto lang sa kanya. Sorry. Ang kanyang boses ay lumukso sa puso ni Emma. Nalaman niya kaagad na si David iyon. Ang nag-iisang lalaki sa mundo na ibibigay niya sa kanya ang lahat. Nang mapansin niyang hawak pa rin niya ang kamay niya, natunaw ang puso niya. David. Anong ginagawa mo dito? Tinanong niya pa rin. Kung ano ang inaasahan niya ay isang hanggal na tanong. Gusto niyang hilahin siya nito palapit at yakapin. Yan ang tanong ko. Bakit ka tumatakas na parang hinahabol ka ng tsunami? Tanong ni David sabay bitaw sa kamay niya. Medyo nadismaya si Emma dahil binitawan niya ang kamay niya. Aalis ka nang hindi kinukuha ang bag ng regalo, itinuro ni David. Bakit ganon? Di ba kinuha ko yung rose at greeting card na binigay mo? Greeting card? Ha? Kaya hindi pa niya binuksan. Hindi siya naglagay ng greeting card sa sobrang ngunit nagsulat ng hindi direktang liham ng pag-amin. Isinabi sa akin ng nanay mo na wala akong invitation card, kaya hindi niya ako binigyan ng gift bag. Card ng imbitasyon. Napakunot ang noo ni David sa galit. Nakakatulong lang yan sa pagsala ng mga estranghero. Hindi ako makapaniwalang gumamit siya ng ganoong dahilan para iwasang bigyan ka ng mga regalo. Balik tayo. Personal kong ibibigay sa iyo ang bag ng regalo, hindi, bibigyan kita ng 2 bag. Hindi na ako babalik. Nagmamadali niyang sabi. Hindi ko kailangan ng mga regalo. Kumain na ako ng busog, kaya uuwi na ako. Dapat kang bumalik. Dapat may naghihintay sa iyo. Si David, gayon pa man, ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Umalis ka na, kinabig siya nito sa balikat at tinulak siya mula sa likuran. Noon lang, nakita ni David si Claudia na papalapit sa kanila na parang may masamang nangyayari. David. Ang boses ni Claudia ay nagpadala ng lindol sa gulugad ni Emma. Agad siyang lumayo ng 1 hakbang kay David. Ano ang iisipin ng pamilyang Jones kung makita kanilang nakikipag-chat sa isang babae na malayo sa bahay? Hininaan ni Claudia ang boses para hindi marinig ng iba. Mawawala ang lahat ng impyerno. Ililibing nilang buhay ang lahat ng kapamilya natin. Si Mama, best childhood friend ko siya, katwiran ni David. Alam mo rin iyon, ngunit hindi mo siya binigyan ng mga regalo. Bakit? Iyon. Mabilis na bulalas ni Claudia. Hindi ligtas para sa isang kabataang tulad niya na umalis na may dalang napakamahal at kapansin-pansing Reg Along bag sa oras na ito. Paano kung may umatake sa kanya para sa mga regalo? Nalaglag ang panga ni Emma. Tama ka, humingi ka ng tawad sa pagdududa mo. Sagot naman ni David. Lalong bumagsak ang panga ni Emma dahil sa kanyang tugon. Okay lang, David, pero dapat na tayong umalis. Hinawakan ni Claudia si David sa kamay at pilit itong inilayo. Emma, maghintay ka lang dito ng ilang minuto. Tinabi sa kanya ni David. Hindi niya alam kung bakit sinabi ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya makaalis ngayon. Nakatayo siya doon at pinanood silang umalis sa kanyang paningin. Makalipas ang halos 5 minuto, dumating si Harold sakay ng motor ng isang kaibigan na may dalang 2 gift bag sa likod at sinabing. Tinabi sa akin ni Kuya na ihatid ka sa bahay mo. Medyo lumuwa ang mga mata ni Emma sa kaligayahan. Hindi na kailangan pang sumakay. Hindi naman kalayuan ang bahay ko. Ngunit noon pa man ay gusto kong sumakay ng bisikleta kasama ang isang magandang babae na nakaupo sa likod. Sabi ni Harold. Nagulat si Emma. You little brat. Pinaikot niya ang tenga niya. Ay! Nang-aasar lang ako ate. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mabilis na humingi ng tawad si Harold. Ikaw ano? Ika-8 pamantayan. O ika-9 na pamantayan sa pinakamahusay. Binigayway niya ang kanyang mga daliri. Umupo sa likod. Magdadrive ako. Alam mo kung paano magmaneho ng mga gear bike na ito? Nagtatakang tanong ni Harold. Batang tanga. Sino sa tingin mo ang nagturo kay David ng gear bike?
Pagmamalaki niyang tumawa. Si Emma kaya? Sino si Emma? Tanong ni Harold. Nagtaas ng kilay si Emma. Nagbibiro lang ako, sis. Itigil mo ang pagtawag sa akin ng sis. Agad na umupo siya sa upuan ng driver at nagmaneho. Tawagin mo akong hipag at patatawarin kita. Sister-in-law. Laking gulat ni Harold. Di ibig sabihin. In love ka. Nahirapan siyang i-proseso ang bagong impormasyong ito, pero hindi pa ako umaamin sa kapatid mo kaya itago mo na lang sa sarili mo. Manam? Okay, pero alam ba ito ng kapatid ko? Masyadong matalino ang ate mo hindi katulad mo. Oh, ibig sabihin hindi ako matalino. Tinurot niya ang kanyang baywang at nauwi sa paghatak ng bisikleta at muntik na niyang mabangga ang isang matandang lalaki na pagkatapos ay nagsimulang sampain sila ng walang pagpipigil. Ang brat mo. Napawungol si Emma kay Harold habang nagmamaneho ng mabilis para makatakas sa matanda. Saan mo ako hinahawakan? Ay, sorry. Ginawa ko ito ng biglaan. Humingi ng tawad si Harold. Karaniwan kong kinurot ang aking kapatid na babae sa kanyang baywang, kaya maging si David ay hindi pa kinurot si Emma sa baywang noon, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Wala akong pakialam. Ipiwan mo ako muli ng naaangkop at tatalunan ko ang kalokohan mo. Naiintindihan mo ba? Medyo nagilty si Harold. Naiintindihan ko, ngunit mangyaring huwag pag-usapan ito sa aking kapatid na lalaki o kapatid na babae. Bahagyang ngumiti si Emma. Siya ay isang bata pa lamang na tumatama sa kanyang pagdadalaga. I guess mapapatawad ko siya. Gayunpaman, masusugatan talaga namin ang isang inosenteng matandang lalaki dahil sa kanyang pagiging bastos. At isa pa, sana ganito na lang bastos si David. Alam kong nakakatuwa siya, pero ang tagal ko nang hindi nakita ang side niya. Ang pagiging adulto ay nakakatakot. Samantala, sa bahay ni David, malakas pa rin ang party kahit na umalis na ang karamihan sa mga kapitbahay. Ang mga milyonaryo at bilyonaryo ay nanatili roon dahil hindi nila nakakausap si Albert Jones araw-araw. Si Claire ay pinananatiling abala si Sarah. Tinusuri ni Carol ang kalidad ng pagkain. Tinatanong ni Roland ang mga bisita kung may kailangan sila, pinapaalis ni Claudia ang mga bisita. Lahat ay abala sa paggawa. Nakikipag-usap si David sa isang pares ng mga negosyante na nagbigay sa kanya ng kanilang mga visiting card, at patuloy na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa kanilang mga ideya sa negosyo. At hiniling din nila sa kanya na makipag-ugnayan sa kanila sa malapit na hinaharap kung nagustuhan niya ang kanilang mga ideya at gustong mamuhunan sa mga ito. Natagpuan ni David na lahat ito ay bago at halos napakalaki mula sa paraan ng pagtrato sa kanya ng karamihan sa mga tao. Kahit si Claudia ay dinala siya pabalik sa kanilang bahay, noong si David ay palaging gustong umalis ng bahay at manirahan kasama ang kanyang biolohikal na ina sa ibang lugar. Dahil hindi sumang-ayon si Roland sa ideyang iyon, hinayaan na lamang ni Claudia na lumaki si David sa iisang bahay. Naglalakad si David papunta kay Sarah, pero hinarang ni Aubrey ang daraanan niya. Pwede ba tayong mag-usap ng private? Tanong niya, siguradong wala sa tono ng paghiling. Privado. Umiling si David. Mabilis at matalas. Parang hindi naman. Ipinakita sa kanya ni Aubrey ang isang mobile. Tila yung mga larawan ni David na nakatayo malapit kay Emma at nakahawak sa kamay niya. Alam kong childhood friend mo si Emma, pero bakit pilit kang hinihila ng nanay mo palayo kay Emma? Maniniwala ba si Sarah na naubusan ka na talaga para lang makausap itong ilang pik sa babaeng kaibigan mo? Tumalim ang tingin ni David. Anong gusto mo? Gaya nga ng sabi ko, private talk lang ang gusto ko. Nagtadyas ang ngipin ni David. Hindi ngayon. Mag-uusap tayo mamaya. Hindi ganoon ang takbo, diretsyong sabi ni Aubrey. Mag-uusap man kami ngayon. O ipapakita ko ito kay Sarah at sa kanyang mga magulang. Sigurado akong magpapasalamat sila sa akin para dito. Hindi ako makapaniwala na nakipag-date ako sa babaeng kasing lason mo. Inilabas ni David ang mga salita mula sa kanyang puso. Salamat sa papuri, tumalikod si Aubrey at nagsimulang maglakad ng diretsyo patungo kay Albert Jones dahil siya ang pinakamalapit sa kanya. Nagsimulang dumagundong ang puso ni David sa kanyang dibdib. Kabanata 49.
Nag-aalala na si Patrick mula nang makausap siya ni Albert. Pinantayan niya si Aubrey para lang masiguradong hindi ito lalapit kay David. Matapos ang mahabang oras ng pagmamasid ay tila hindi na niya guguluhin si David kaya naman saglit na pumunta si Patrick sa food section. Sa oras na iyon, dumating si Aubrey kay David at pinagbantaan siya ng mga litrato. Bagamat walang kasalanan si David sa anumang bagay, natatakot pa rin siya sa kung ano ang maaaring maging reaksyon ng pamilya Jones pagkatapos na gumawa ng bundok si Aubrey mula sa burol ng nunal. Tumanggi pa rin si David na sumama sa kanya upang makipag-usap kaagad, ngunit pagkatapos ay dumiretso si Aubrey patungo kay Sarah, na nagpatibok ng puso ni David. Kung wala lang siya sa gitna ng maraming tao ay madali niyang hinawakan ang kamay nito at hinayla sa isang tabi, ngunit hindi niya iyon magagawa ngayon. Mabilis niyang nilabas ang kanyang mobile at nag-type ng number ni Aubrey dahil na-delete na niya ang contact nito. Mga 15 talampakan ang layo ni Aubrey kay Sarah, at nag-vibrate ang kanyang telepono. Huminto siya at tumingin sa screen at ngumiti. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Kakaibang ritmo ang tibok ng puso ni David habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Bakit siya papasok sa bahay? Nagsimulang tumunog ang mga alarm bell sa kanyang isipan. Talagang may pinaplano siya. Kung papasok ako, mapahamak ako. Kapag hindi ako pumasok, mapahamak ako. Pagkatapos niyang hawakan ang buhok niya, binuksan niya ang voice recording sa kanyang mobile at saka naglakas loob. Para makapasok sa duplex house. Dagdag pa sa tensyon, walang tao sa loob. Nasa labas lahat ng bisita at trabahador, at nakita ni David si Aubrey na paakyat. Ipupunta ba siya sa kwarto ko? Bumilis ng maraming tibok ang puso ni David. Ilang beses na siyang nagpunta sa kwarto nito. At saka, ito ang bahay na tinitirhan ng pamilya Reyes noong bata pa si Aubrey, kaya alam niya ang bahay sa loob at labas. Anong balak niya? Ito ay nagiging mas mapanganib kaysa sa pakikipag-usap kay Emma sa kalsada. Masama talaga ang kutob ko dito. Ayaw niyang umakyat sa hagdan, ngunit dahil naka-on ang recording app, naniniwala siyang mapapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente kung may masamang mangyari. Kaya umakyat siya, ngunit pagkatapos ay pumunta si Aubrey sa rooftop. Naririnig ni David ang sariling tibok ng puso sa puntong ito. Bakit niya ako dinadala sa rooftop? Anong kalokohan ang ginagawa niya? Samantala, nilapitan ni Manuel si Sarah ng abala ito sa pakikipag-usap kay Claire. Hoy, naalala mo ba ako? Umaasang tanong ni Manuel na mukhang disenteng kumpiyansa sa kanyang paglapit. Sino ka? Mabilis na tanong ni Claire sa kanya. Bahagyang lumabo ang ningning sa mukha ni Manuel. Alam ni Claire kung sino si Manuel, pero umarte siya na parang hindi. Gusto niya itong turuan ng leksyon, ngunit hindi ito ang tamang oras. I'm Manuel Morales, magalang niyang sagot at iniharap ang kamay, nakatingin kay Sarah. Junior mo ako noon sa school. Hindi mo ba ako naaalala? Dati isa ako sa mga toppers sa klase ko. Manuel. Taglit na nag-isip si Sarah at dahan-dahang umiling. Paumanhin. Naalala ko ang ilang mukha ng mga junior ko pero hindi ikaw. Introvert ka siguro noon. You are? Yeah? Ako ay? Tinakpan ni Manuel ng kaunting tawa ang kanyang pagkabigo. Ang pagkarinig ng mga ganoong salita mula sa babaeng sobrang crush niya minsan ay nagpabigat sa kanyang puso. Kanina pa kita tinitingala. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Ikaw ang nangunguna sa iyong klase, at nag-iwan ka ng magandang impresyon sa akin. Hindi umimik si Sarah. Inaasahan ni Manuel na may sasabihin siya, pero nanatili siyang tahimik na para bang hindi talaga siya interesadong ituloy ang pakikipag-usap dito, na nakakasakit sa pride at confidence niya. May ibinulong si Claire kay Sarah. Naningkit ang mga mata ni Sarah sa gulat. Talaga. Ganon siya katanga at mayabang. Paano siya magiging engaged sa isang hamak na babae? Tiyak, walang sino man sa lungsod na ito ang mas matalino kaysa sa kanya. Patuloy siyang nakikipag-usap kay Claire, ganap na hindi pinapansin si Manuel, ngunit tila inilalarawan niya ito. Rock brain ang terminong ginamit nila noon sa kanilang paaralan para ilarawan ang mga estudyanteng nasa ibaba sa klase. Kahit wala si David sa ibaba, ilang beses pa rin siyang tinawag na rock brain ni Manuel. Kaya, hindi naging maganda kay Manuel ang pagiging rock brain ni Sarah. Napakalaki ng tunog ng bato, kaya dapat siyang tawaging utak na bato.
Dagdag ni Claire na ikinatawa ni Sarah. Nagsimulang mahirapan si Manuel na kumilos sa harap nila. Haharapin ko kayong dalawa pagdating ng oras ko, kaya hintayin nyo na lang mga bitch. Sabi niya sa sarili at tahimik na lumabas sa kanilang presensya. Si Sarah at Claire ay nagsimulang tumawa ngayon. Hahapilit ka talaga niyang ligawan. Nagmamadaling sabi ni Claire. Kitang-kita ko ang carnal flame sa mga mata niya habang nakatingin siya sayo. Ngayon sigurado akong ang pagmamahal niya kay Aubrey ay isang bangkang naglalayag na maraming butas. Oo. Ang isang babaeng tulad ni Aubrey ay karapat-dapat sa isang lalaking katulad ni Manuel. Tumama si Sarah at tumingin sa paligid. Siya nga pala. Nasaan si David? Nakita ko siya doon kanina lang. Bagaman, itinuro ni Claire at iniskan ang karamihan. Siguro, nagpunta siya sa banyo. Noon lang ay nakatanggap ng mga mensahe ang telepono ni Sarah. Tinuri niya ito, at sumimangot. Dahan-dahang tumawid sa kanyang mukha, para silang mga larawan ng isang lalaki at isang babae na nag-uusap sa gitna ng kalsada. Kahit na ito ay isang larawan na kinunan sa dilim, nakilala niya ang damit ng lalaki at nasabi na iyon ay si David. Upang idagdag iyon, may idinagdag na text message na nagsasabing, ito yung lalaking ka-engaged mo, at tinawag niya lang ako sa rooftop. Nabigla si Sarah sa post na ito. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon, ngunit pagkatapos ay inilagay niya ang mobile sa kanyang bulsa at naglakad patungo sa bahay, sumulyap sa rooftop. Saan ka pupunta? Tanong ni Claire pero walang nakuhang sagot. Nagkibit balikat si Claire, ngunit nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan. O hindi. Ang pakiramdam na ito. Dahil ba masyado akong kumain ng cake? Damn it. Hawak-hawak ang kanyang tiyan, tumakbo siya papasok ng bahay at nakarating sa banyo, ngunit laking gulat niya, may tao na sa loob at gumawa ng mga paputok na ingay. Harold. Namumugto ang kanyang mga mata na parang tube bulbs. Ikaw ba yan? You are a minute too late, sis, sabi ni Harold mula sa loob. Siya ay masyadong kumain ng maraming cake at natikman ang lahat ng 7 lasa nito. Hindi. Kung masisira ang damit ko dahil sayo. Papatayin kita. Napaungol siya at kailangang magmadali sa silid ng kanyang magulang at gamitin ang konektadong banyo doon. Sa rooftop. Sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw, nakatayo sa harap ng isa't isa sina Aubrey at David na may 4 na talampakang distansya lamang ang naghihiwalay sa kanila. Nanatiling nakatitig sa kanya si Aubrey nang walang sinasabi. Kung ano man ang gusto mong sabihin, bilasan mo, sumirit si David. Kailangan kong bumalik. Ikaw, umaban si Aubrey at nilagay ang kamay sa dibdib niya. Mahal mo pa rin ako, di ba? Tumalikod si David. Mukha ba akong tanga sayo? Natatawang sabi ni Aubrey. Nagbibiro lang ako. Alam naman nating dalawa na hindi na natin mahal ang isa't isa. Ikaw ay mali. Hindi mo ako minahal. Well, nag-explore pa lang ako, alam mo naman. Walang hiyang sabi ni Aubrey. At nagustuhan ko ang atensyon na ibinigay mo sa akin. Naging possessive ka, ngunit sa parehong oras, binigyan mo ako ng sapat na kalayaan para huminga. Nagustuhan ko ang kumpanya mo, sa totoo lang. Kung hindi mo lang sana ako niligawan noong araw na iyon, baka mag-date pa tayo ngayon. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin. Dumating lang sa punto. Ngumiti si Aubrey at sinimulang punatin ang kanyang damit. Lumaki ang mga bisperas ni David. Anong ginagawa mo? David, huwag. Mangyaring huwag gawin ito. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Aubrey saka kumuha ng panyo at pinunasan ang ilong nito bago agad ibinato kay David. Nakuha ni David ang panyo sa labas ng reflex, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla. Bumagsak si Aubrey sa sahig. Maya-maya lang ay nagmamadaling umakyat si Sarah sa rooftop at nakita niya si Aubrey na napunit ang damit na nakahandusay sa sahig na walang malay at napailing. Kabanata 50. Nagmamadaling nakarating si Sarah sa rooftop, nakita ko lang si Aubrey na punit-punit ang damit at nakahiga sa sahig na walang malay. Ito ay isang eksena na nalampasan ang kanyang imahinasyon. Tsaka may hawak na parang panyo si David. Agad na pinagtagpo ni Sarah ang mga bagay-bagay. Anong ginagawa mo, David? Bakit siya? Natulala si David, hindi lang dahil sa ginawa ni Aubrey kundi dahil din sa napapanahong pagdating ni Sarah. Sarah,
Itinapon niya ang panyo. Hindi ito kung ano ang hitsura nito. Wala akong ginawa sa kanya. Tumingin si Sarah kay David na may naiinis na tingin pero kinuha din niya ang cellphone niya at nag-type ng kung ano. Malamang nagpapadala siya ng text message sa isang tao at iyon ang nagpabilis sa tibok ng puso ni David. Sarah, magtiwala ka sa akin. Inosente ako. Si Aubrey mismo ang tumawag sa akin dito, sinubukan ni David na ipaliwanag ang sarili. Tinabi ko sa iyo na maghiganti, ngunit hindi sa baluktot na paraan. Napangiwi si Sarah. Ito ang pinakamahusay na maaari mong isipin. Tawagan mo siya sa rooftop at punitin ang damit niya. At saka anong balak mong gawin sa kanya? Maniwala ka sa akin, pakiusap, nagmamakaawa si David sa kanya na lumapit sa kanya. Ginawa niya iyon sa kanyang sarili. Tumigil ka. Tumayo ka doon. Nagmamadaling sabi ni Sarah. Kung lalapit ka pa, sisigaw ako. Sarah, maniwala ka sa akin, inilagay ni David ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. May proof ako. Nang alin? Bulalas ni Sarah. May kausap kang babae sa gitna ng kalsada. Namutla ang ekspresyon ni David. Paano ito nalaman ni Sarah? Natulala ka ba? Tinisikap ni Sarah na pigilan ang kanyang galit. Hindi ako makapaniwalang ganito ang pakikitungo mo sa akin pagkatapos kong maging mabait sa iyo. Sarah, wala akong ginawang masama. Pinagtatanggol mo pa ang sarili mo pagkatapos kitang mahuli sa aksyon. Kumunat ang noo ni Sarah na galit na galit. Gaano ka pa kawalan, Gia? Nag-record ako ng audio, nagmamadaling sabi ni David. Kung pakikinggan mo ito, malalaman mo ang katotohanan. Maya-maya lang, dumating si Jason sa pinangyarihan. Isang mabilis na pagtingin sa paligid, at maaari niyang hulaan kung ano ang maaaring nangyari dahil din sa kanilang wika ng katawan. Dumiretso siya kay David at sinabi, ibigay mo sa akin ang mobile para sa iyong ikabubuti. Isang segundo. Hindi ko pa tinigilan ang pagre-record. Tinasabi ni David, ngunit inagaw ni Jason sa kanya ang mobile. Ang presensya lamang niya ay nakadama ng pagkabalisa kay David. Lumipat sa kanto, malamig na utos ni Jason. Naglakad si David papunta sa isang sulok kahit ayaw niya. Pakinggan mo ako. Sarah. Bakit ko naman tatawagan si Aubrey dito sa gitna ng party? Pina-blackmail niya ako sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng mga larawan ng pakikipagkita ko sa aking kaibigan na aalis sa party nang hindi natatanggap ang mga regalo. Mukha ba akong tanga? Walang init ngayon ang mga mata ni Sarah. Ayaw na niyang tingnan si David. Kung walang mali sa mga larawan, bakit ka sumama sa kanya sa rooftop? Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Awang-awang paliwanag ni David, ngunit hindi iyon sapat para baguhin ang kanyang ekspresyon, lalo na ang kanyang puso. Nagsuot naman ng glove si Jason at ligtas na inimbak ang panyo sa bulsa bago pumunta kay Aubrey. Nang makita ang punit-punit na damit, sinulyapan niya si David at umiling. Hindi ko ginawa, lumuha ang mga mata ni David. Walang hiya. Sa tingin mo maniniwala kami sa iyo kung iiyak ka? Tanong ni Jason, at pinilit ni David na tumigil sa pag-iyak. May tinawagan si Jason sa kanyang mobile at nakipag-usap sa kanila saglit. All this while, nakatingin si Sarah kay David na parang nakatingin ng may gulo. Ilang sandali pa, ilang mga tao ang umakyat sa rooftop at kinuha ang mga piraso ng tela sa isang plastic bag bago tinakpan ng tela si Aubrey at dinala sa balkonahe ng unang palapag. Pagkatapos ay hinawakan ni Jason ang kamay ni David at dinala siya sa silid ni David sa unang palapag. Nagdial siya at tinawagan si Carol, Albert, Roland nang hindi ibinigay sa kanila ang mga detalye. Tumama din si Aubrey sa kanila sa kwarto ni David. Agad na tinanong ni Roland si David kung ano ang ginawa niya at sinimulan pa siyang sampelan nang hindi man lang pinayagang magsalita si David. Tumigil ka, singgal ni Albert. Umatras si Roland at tumayo ng matigas, sinusubukan pa ring pigilan ang sarili na tumalon kay David. Si Claudia, sa kabilang banda, ay labis na nababalisa habang inaakala niyang may malubhang mali. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari. Tanong ni Carol kay Jason na saka tumingin kay Sarah. Si Sarah ay nakatayo habang nakahalukip-kep. Nininigas ang mukha niya dahil sa galit. Walang kailangang sabihin. Tapat na ang nakita ko. Kanselahin mo lang ang kasal na ito at ipaglaban mo ang bastard na ito. Hindi na siya dapat muling makalakad sa kanyang mga paa.
Nagustuhan ni Carol ang sinabi ng kanyang anak. Tinenyasan niya si Jason na salakayin si David, ngunit tumingin si Jason kay Albert, humihingi ng pahintulot nito. Kung hindi mo sasabihin sa amin ang nangyari. Sabi ni Albert kay Sarah, tapos tatanungin ko si David. Ano? Kumunat ang noo ni Sarah at umirap. Manloloko siya. Ipinakita niya ang mga larawan sa kanyang mobile. Sa kalagitnaan ng party, umalis siya sa tabi ko at lumabas ng bahay para makipagkita sa ibang babae at nakipag-chat sa kanya. Para saan? At tinawag pa niya si Aubrey sa rooftop at pinunit ang damit nito. Gumamit siya ng isang uri ng pampakalma sa kanya, at siya ay walang malay ngayon. Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak niyang gawin sa kanya? Paano ako mapapangasawa ng ganyang hamak? Labis na nabigla sina Roland at Claudia sa sinabi ni Sarah, samantalang ang mga mata ni Carol ay puno ng pagkamuhi kay David. Sarah, hindi mo kailangang magpakasal sa isang hamak. Ang basurang tulad nito ay dapat pretuhin na parang basura. Kinuha ni Carol ang kanyang sandal at hinampe si David. Tinubukan siyang pigilan ni Albert, ngunit buong lakas niyang ibinato ang sandal. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.